Abangan tuwing Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Batangapo News Radio at ang Usapang Bayan, hosted by Anthony Bayarong, Jong Cortez at David Bayarong, para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batangapo News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. Bayan, at syempre ako ulit si David Bayarong at kasama natin ang ating co-host si Anthony Bayarong ngayong araw na to. At syempre si Kagawad BJ Cahudo. Mamaya-maya meron tayong mga guests na makakapag-inform sa atin ng mga iba't ibang activities sa ating lungsod. At meron din tayong mga public information para syempre sa ating mga summer vacationist. Inuulit ko, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin, mga drivers, mga vendors, mga nandyan sa palengke, mga nakikinig sa kanilang mga opisina at sa kanilang mga tahanan. So, sa araw na to, syempre, umpisahan natin ang araw na to ng Usapang Bayan sa recap ng ating mga news sa isang buong linggo. At nahatid po namin ang Batangapo News TV for the week. Ito na po siya. Ngayon, napakinggan nyo ang ating balita hatid sa inyo ng Batangapo News TV for the week. Ito ay mapapanood tuwing araw ng Biyernes sa mga malalaki nating LED screen dyan sa may Subic Ad at sa may RM Mall. Siyempre, mapapanood din yan sa ating CatV sa community channel, no? And mapapanood din yan sa may Freeport Cable sa community channel din, Channel 6 ng Freeport Cable. At siyempre, hindi lang yan, mapapanood din yan sa ating Facebook account ng Information Connection ng Public Affairs Office. At mapapakinggan naman, siyempre, tuwing Biyernes, kasama ako at si Anthony Bayarong dito sa DWHL Apo Radio. Tuwing Biyernes yan. At siyempre, dito sa may Usapang Bayan, Batangapo News Radio. Kasama pa rin natin ang ating poging-pogi na co-host si Mr. Anthony Bayarong. Hello. Good morning sa inyong lahat dyan. Good morning. Isa na namang Biyernes to na magkasama tayo. Ay Dave, bago pa lamang simula, gusto ko munang batiin yung ating mga masisipag na OT MPS na maaga pa lang nasa kalsada na para ayusin yung trapiko natin. Oo. Kaninang umaga kasi nagmo-monitor ako ng radyo Ang gulo na nila sa radyo maaga pa So, di ba? Nakakatuwa na maaga pa lang nandiyan na sila talagang sa kalsada. Alive. Hanggang tanghaling tapat nandiyan yung mga yan para alive. Maging safe yung daan natin. At saka very, very happy ako kasi madalas din naman akong nagde-drive na nakikita ko naman na nandun sila sa gitna ng daan and they are very active in their job description. No? Lalo-lalo na doon sa mga pedestrian. Yung mga sa mga tinatawag natin, yung mga strong points ng traffic. Kahit na super init, tirik yung init. Oo nga, grabe. Yung mga yan sa gitna ng kalsada. Grabe pa naman ngayong summer. Kaya sa mga kasama nating mga OTMPS, magdala po kayo ng mga hydration nyo. At, tubig. No? Tubig dahil talagang grabe ang init. At syempre hindi lang sa mga ating mga kasamang OTMPS, para sa atin na rin lahat na mga naglalakad, nagbi-beach or gumagala, magdala tayo ng ating kanya-kanyang hydration para at least maprotektahan tayo sa init at maging ma-freshen up tayo ng konti. At syempre, kasama Anthony, meron tayong mga maganda at mga gwapong kasama dito sa Sino bisita natin ngayon, Dave? Nako! Excited na ako Sino? Excited na ako. Summer pa naman. Oo nga. Isang magandang talakayan to tuwing summer dahil syempre marami tayong mga bisita dito sa Olongapo. Alam niyo naman that Olongapo City is pinupuntahan talaga yan, is one of the places na pinupuntahan ng mga turista because of napaka malapit siya na vicinity sa Metro Manila at sa mga iba pang lugar katulad ng Pampanga, Bataan, Bulacan. Talaga dinadayo yung beach dito, maraming napupunta rito to go on to the beach at maggala-gala sa Olongapo City, Syempre, kasama natin si Mr. Carlo Elipanga ng DRRMO para pag-usapan natin ng ang mga summer vacationists, kung ano yung mga saan ba sila pwede pumunta in case there are emergencies, kung meron silang mga gustong katanungan. Meron kasi tayong mga different station dito sa Olongapo City na
na pwede nilang puntahan, makakuha ng information or mga critical numbers when you are here in Olongapo City. And also, syempre, summer din, marami tayong mga different kinds of activities para Dahil sabi nila, yung Olongapo is home of the most beautiful women in the world. Tama! Di may kasama tayong maganda ngayon. Tama! Syempre. Kasama natin ngayon ang head natin ng Olongapo Tourism Head, no, si Miss Fifi Legaspi. Yan. Bati muna kayo. Bati ka muna, ma'am. Hi! Magandang umaga sa inyong lahat. I'm Fifi Legaspi from Tourism Department po. Ayan. Ayan si Miss Fifi, no? Pero siyempre, hindi palulugi yung mga kalalakihan, di ba? Well, siyempre, ma'am. Hi, Ma'am Fifi. Ayan, home of the most beautiful women in the world. handsome din. Handsome. At saka handsome, siyempre. Siyempre, dito tayong dalawa eh. Ayan. Yan ang gusto ko sa'yo. Oo. Malakas ang iyong fighting spirit. Correct. Siyempre, sabi nga kanina, pinakalala ko sa inyo si Sir Carlo. Sir Carlo, good morning. Hello, good morning. Di rin ako papahuli, syempre. Nandito rin ako, syempre. So, again, welcome Olongapo. Nandito kami from the Olongapo Disaster Risk Reduction Management Office. Yan. Siyempre, before we go to the event, punta muna tayo sa kay Sir Carlo, no? Dahil siyempre, marami tayong dapat pag-usapan dahil yung mga bakasyonista natin magdadagsaan yan papunta dito sa Olongapo City. Nag-i-start na silang magdagsaan, no? Dahil the last time, as we have mentioned the last time, meron tayong event, di ba? Yung napakalaking event. Na halos 7,000, more than 10,000 yun. 10,000 counting, 10,000 participants. I hope nakita nyo. Buong Pilipinas yun. At nakita ko yung yung parade nila. Lahat ng region. Yung parade nila, yung parang yung open Bali, nila. ba yun? Oo, napakaganda, no? Napakaganda. Very, very attractive. So, sir, Sir Carlo, ano yung mga preparation natin sa DRRMO with regards sa ating ngayong summer, with regards to the mga summer vacationist natin? Ayun, actually, Dave, 2 weeks ago pa, nag-start na tayo with the guidance ni Mayor. Minit na natin lahat ng mga first responders at yung mga member agencies ng council para doon sa tinatawag natin preparation for the Offline Sumbak. Good. So, 2 weeks ago, talaga napaka-early. Mas early talaga yung summer nyo, no? Ano yung ibig sabihin ng Sumbak? Summer vacation, Offline Summer Vacation. Okay. Summer vacation. Okay. Yan, no? So, 2 weeks ago, nag-start na kayo with regards to implementing also and planning. The planning stage muna tayo. Then, sa Monday, nandun na yung pinaka-final meeting natin sa lahat ng mga responders. Okay. So, ano bang basic preparation nyo dyan sa Offline Sumbak? First, kuya, i-identify muna kasi natin saan yung mga critical or strategic points natin. So, sa dami ng mga responders na available sa atin ngayon, hinati-hati muna natin siya. So, meron tayo sa station sa Cabalan, meron tayong station sa City Hall, meron sa Santa Rita, meron sa May Barreto area. Okay. Yun yung mga command post natin. Yung tinatawag nating incident command post sa City Hall. Sa City Hall yan. Tapos yung mga other areas natin, yun ang tinatawag nating staging areas. Staging area. Pagkakaalam ko kasi hindi lang DRRMO ang involved dyan sa Offline Sumbak. Sino-sino ba yung mga kasama niyo pang ibang national and local agency na nakapaloob dyan sa Sumbak na yun? Sa national agencies, kasama natin dyan yung PNP, BFP, PNP Maritime, Coast Guard. Kasama natin yung mga yan. Ang dami pala. Sa local government naman, aside sa mga barangays na sumasakop, nandiyan ang OTMPS, nandiyan ang Red Cross, James L. Gordon Memorial Hospital, ang PAO, of course, kasama natin ang PAO dyan. Kasama natin ang PAO dyan. Pwede mo wala kalsada kami. Nandiyan ang City Health, nandiyan ang SWD, tsaka yung mga ibang agencies pa. Yung mga civic organizations, meron ba tayong mga katayap ng mga civic group? Actually, malaki din ang katulong natin sa radio communication groups. Talagang ngayon, ino-organize natin sila para hindi sila mag-respond ay kalat-kalat. Systematic and organized sila. Systematic and organized. Okay. Yung mga, magkakaroon ba tayo ng mga this coming summer, ano yung mga traffic plans natin and yung mga
yung mga kung merong mga incidents or merong mga nakita silang merong biglang hinimatay or meron silang kailangan dalhin. How do they, paano nila, kumari ako, isa akong bakasyonista, di ba? How will I go about it? Kumbaga, meron ako nakita aksidente or merong yung isang kasama ko biglang bumulagta, hinimatay. Anong kailangan kong gawin? What are the tips that you can give sa ating mga bakasyonista para medyo knowledgeable sila? Actually, yun nga ang challenge talaga sa atin ngayon dahil na lalo doon sa mga hinihimatay, usok-uso, siguradong magkakaroon tayo ng insidente na heat stroke. At mga mahihimatay na mga bakasyonista dahil talagang taas. Sobrang init. In fact, according to Pag-asa, naka-record na tayo ng 38.5. Yeah, nakita ko nga nakaraan. So far, may mga naman tayo, tinatawag tayo mga medical aid stations na naka-preposition na throughout the city at may mga nurses na tayo on standby katulong ang City Health at yung mga other medical team natin. Okay. With regards to that, for example, yung kasama ko, biglang ano yung pwede kong first aid na pwede kong gawin sa kanya? So kung most likely kung heat stroke yan, kailangan lang nating luwagan yung damit niya. At kung may ice pack tayo, ilagay natin yung ice pack sa kanya para malusen yung init sa katawan. Saan ilalagay yung ice pack? Is there any specific point sa katawan na ano? Sa may bandang batok para mag-loosen up yung init sa katawan niya. Okay. So lahat ng mga kasama natin diyan, lahat na nakikinig sa atin ngayon, no? Kung hindi naman, we don't want that to happen. Pero syempre hindi naman natin maiiwasan, di ba? Kung may mga pangyayaring ganyan, ganun lang, magmanap tayo ng medyo malamig. Siguro baka meron tayo water bottle na medyo malamig or yellow ice na malapit. Lagay lang natin sa batok nila para at least ma-relieve yung heat sa katawan. Tanggalin natin, loosen up natin yung damit niya. At sabi mo kanina, maganda yung point out mo kanina, stay hydrated. Huwag tayong makalimot na magdala ng tubig. Iwasan natin yung iced tea, iwasan natin yung mga colas, soda drinks, kasi lalo yun magkakos ng sa katawan natin. Ganun ba? Favorite ko pa naman yung iced tea. Mas maganda na tubig. Water. Sabi ko kasi kanina hydration Hindi ko kasi sabi tubig kasi madalas ang dala ko iced tea. Ako din iced tea. Tubig pala. Tubig, as much possible tubig. Mas tipid yun. Mas tipid yun. So, yan, so magdala tayo ng tubig. Hindi ko na sabihin basta hydration lang, no? Tubig tayo. Tubig. Tipid na, mas makakatulong pa sa atin to relieve the heat. Tubig. And syempre, kasi minsan mas nakakauhaw pa talaga pag uminom ka ng mga yung mga sweetened sweetened drink like iced tea or sodas, no? So with regards to security issues naman natin, ano yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin when pag may mga ganyan, may nanakawan, marami kasing tao 'di ba? Magiging crowded ang Olongapo, maraming mga mananamantala. Hindi naman natin maiiwasan 'yan. Ano yung tip nyo para sa mga ganun po? Alam mo talagang gagawa ng paraan yung mga ibang tao diyan na mananamantala, sabi mo nga kanina. Pero sa mga kababayan nating aalis, pupunta sa ibang lugar, or lalabas na ng bahay, bago po tayo umalis, siguro mas maigi na i-check muna natin yung mga kandado ng bahay natin bago tayo umalis. At kung may kapitbahay tayo, mapagkakatiwalaan. I-stress out ko, mapagkakatiwalaan kapitbahay. Kapitbahay na mapagkakatiwalaan. Hindi lang basta bahay. Mahirap na. So, mas maganda, mapagkakatiwala ang kapitbahay, ibilin natin yung ating bahay at kung saan tayo pupunta. Okay. At iwan na rin natin yung number na sa kapitbahay na magnanakaw. Diba? Mas mahirap yun. Pero, Dave, actually, yung ating kapulisan, meron na silang nakareding plano at pagpapakalat ng kanilang mga operatives para sa at syempre kasama natin dyan yung mga barangay, yung ating BPAT na magmamonitor, pero hindi naman ang last pa rin is sa ating mga kababayan. Kaya yun, iwasan natin, i-ensure natin na nakalock yung ating mga bahay. Yung mga bahay. At syempre, isa pa dyan is kasama kasi natin dati dito yung I think 2 weeks ago yung PNP and fire. Make sure din na pag alis nyo ng bahay,
When you go to a vacation, saksakan ng tanggalin lahat ng saksakan or if possible, patayin na lang sa breaker. Tama. Para Mas maigi yun. mas maigi. Kung wala namang kailangan, kung medyo magtatagal kayo, no, empty nyo na yung ref nyo, no, and then patayin sa breaker para wala nang naka-on. Yun. So, yun. At yan, sigurado ko yung mga tips na yan malaking bagay para sa safety ng ating mga bakasyonista, no. Siyempre, meron tayo dito mga lalo-lalo na ngayong Holy Week, no. Meron tayong mga areas dito na talagang pinupuntahan ng mga kababayan natin. Minsan tawag nila, mga panata na yan, di ba, na pinupuntahan nila. Meron diyan yung grotto, meron yung grotto sa may Mabayuhan, meron sa may Santa Rita, sa may Tabacuan, yung Balimpuyo. Yung mga places ba to, mga safe ba to, mga places na to para puntahan ng ating Dave, ito, alam mo yan. Maakit ako dyan sa Mount Balimpuyo. Ito, may panata. Yearly Panatang Makabayan. Ano ba yung, kumusta na ba yung situation dyan sa Mount Balimpuyo? Actually, to be honest, hindi namin ini-encourage yung mga tao na umakyat ng Mount Balimpuyo. As far as we know, 2008 pa sinabi na natin talaga na delikadong umakyat. Mas lalo ngayon. Dahil na kung titingnan natin, yung hagdanan doon na paakyat, hindi na siya stable, kalawangin na yung rails nun. Pero, syempre, dati may iwasan yung mga namamanata na umakyat. Kaya, ini-ensure natin na may magbabantay. Nandun ang Barangay Santa Rita. Napakagaling na mga yan. Of course, si Kagawad Eric nandyan at saka yung kanyang fire rescue team. Nandyan sila upang umagapay. At sabi nga ni Kagawad Eric nung nakaraan, maglalagay sila ng signage to remind the public na delikado umakyat. Kasi di lang na maraming daanan pa. Marami. I think I know 3. Oo, meron yan sa likod. Madami yan sa likod. Marami yan. Meron daanan sa may balik-balik. Ako, particularly, hindi ako dumadaan dyan sa hagdan. Kasi masakit sa tubo. Masakit sa tubo yan. Doon ako dumadaan sa kabila. Sa may balik-balik side. Doon tayo parating dumadaan kasi dyan. Doon sa may Okay. Pero yun nga, sa ating mga kababayan, kung talagang just for fun lang naakit kayo doon, iwasan na po natin kasi nga delikado. Lalo na kung may mga makasama tayong mga matatanda. Ayaw naman natin na may mangyaring masama doon sa mga kababayan natin. Kasi ako talaga yearly yan, umaakit talaga dyan. Pero, sabi nga ni Sir, they are not encouraging. Diba? Baka mukhang magmamayuan muna ako ngayon. Nagbibigay. Siyempre, meron silang mga early warnings dyan that yung place nga is medyo hindi na siya safe for any other mga tips natin at mga payo natin sa mga kababayan natin? Ayun, siguro sa mga bakasyonista natin na siguradong maglo-long ride outside of Olongapo, isang simple tip lang, tinatawag natin blow bag. Blow bag. Check natin yan. Check natin yung brakes ng ating mga sakyan. Yung lights. Check natin na gumagana lahat, front and back. Yung ating oil. Check natin yung tubig. And check natin yung battery ng ating sakyan. Check na yung air, yung hangin ng ating gulong at yung spare parts, spare tire natin. Of course, hindi ka naman makakaalis kung wala kang gasolina. Okay. So, kita mo kung gaano kagagaling yung mga taga-rescue natin. Mekaniko rin sila, di ba? Mekaniko na rin kami, rescuer pa kami. Pero katulong pala natin dyan, Dave and Sir Anthony, yung ating mga taga-engineering office. During the Upland Sumbak, may mga naka-station tayong mga mekaniko from the engineering office. So just in case maka-receive tayo ng reports ng mga palyadong mga sakyan na kailangan talaga ng tulong, then we could just immediately deploy those mechanics. Para at least matulungan sila. Sir Carlo, bago ka umalis, alam naming busy kayo sa rescue. Ano ba yung mga, pagkakalam ko meron kayong mga parang pre-basic trainings na ino-offer ngayon sa sa rescue Ano ba yung mga yon? Ayun. So ngayon, sabi mo nga Sir Anthony, tama, meron po kaming free basic swimming na ino-offer para sa ating mga kababayan. May ilang slots pa na open for batch 1 and batch 2. And again, stress out ko, this is free. Pero ang catch lang is kailangan yung guardian ng bata ay mag-undergo siya
ng first aid and basic life support. So, ang kailangan natin dito is 2-in-1. 2-in-1. Hitting 2 birds in 1 stone Hitting to. 2 birds in 1 Eh, stone. gusto kasi natin mapakalap yung kaalaman ng tao pagdating sa CPR at first aid. Yan. So, para sa lahat ng may gustong matuto, hindi lang yung anak niyo for basic swimming. Mas lalo yung mga mas lalo magulang yung or mga yung magulang guardian. or yung guardian para sa first aid. First aid. Okay. Para matuto kayo, just punta na kayo sa DRRMO. Punta kayo sa aming opisina. Sa opisina. Last day po ngayon ng batch 1. Last day day ng registration for batch 1. batch 1. Tingnan po natin kung makakahabol na po kayo. May mga certain requirements lang. For batch 2, may ilang slots pa na open as far as I know. So siguro, kay Sir Anthony, after ng program natin, siguro pwede kayong dumiretso sa office punta nga ako doon. Di ako marunong lumangoy. Taga rito ka, di ka marunong lumangoy. Joke lang yun. Okay. So yan, puntahan nyo lang sila. Doon yung office nila sa may Marikit Park. Tabi ng PLDT. Tabi ng PLDT. Tabi ng Tourism Office. Tourism. Kinalapit ako ni Ma'am Fifi kasi sabi niya sa Biko, tabi ng Tourism. Tabi ng Tourism OCC. Office. Doon yan sa may Museum, di ba? Museum. Tourism Department. At tabi ng OCC. Tingnan nga, Olongapo City Convention Center. Doon yan sa may, I think, Old Hospital Road. De La Cruz Drive. De La Cruz Drive. Old Hospital Road. Bisitahin nyo lang sila ron at meron silang mga schedule sa mga summer training nila para sa, hindi lang sa mga bata at para sa mga guardians and sa mga parents nila. So, bisitahin nyo lang sila. Maraming salamat, Sir Carlos. And thank you, Carlos, thank you for visiting us. And maraming salamat sa mga tips na binigay mo sa ating mga kababayan. At syempre, madadala nila yan sa kanilang paggagala, no, sa kanilang vacation. At bago tayo pumunta sa isang magandang dilag, interviewin natin, mag-commercial break muna tayo. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Apo Radio DWHL sa Batangapo News Radio. At syempre kasama natin ngayon si Mr. Anthony Bayarong at syempre mayroon pa tayong isang guest na mamaya ay i-interviewin natin regarding sa mga activity natin ngayong summer, no? But before that, meron tayong mga konting announcement galing sa COMELEC Advisory, no? Resumption of voters registration from May 6, 2014 to October 31, 2015. Mondays to Fridays from 8 in the morning at to 5 in the afternoon. Sabi rito, including Saturdays and holidays. So, 6 days a week. Kasama pa dyan ang holidays. Wala silang day off na magigiting na mga na mga government employee, no? Para sa mga new registration, transfer, change ng status, correction of entries, and sa mga iba't iba pa. Any person who has not reached the required voting age or period of residence on the day of registration but will possess such qualification on or before May 9, 2016, pwede na rin kayong mag-register, no? Mag-register before, kung magiging age nyo na is the legal age on May 9, 2016, pwede na rin po kayo mag-register. Just present any valid ID to your local COMELEC election officer, fill up and submit the appropriate application form, have your biometric captured, and take oath, get your acknowledgement receipt, and you're done. Antayin nyo na lang yung ID nyo. So, pumunta lang kayo sa may office ng COMELEC, dyan sa may City Hall, no? Sa may tabi ng City Hall. Yeah, actually, yung building nila, yan yung very, very old City Hall. Kung saan nakatayo yung lumang-lumang building ng City Hall. Yan yung office nila sa may second floor. Para sa ating mga bata na mahihilig sa sports, open pa rin ang ating Mayor Roland Paulino First Summer Sports Clinic. Registration is still open up to April 16. Mag-i-start yan sa April 22. Marami tayong mga sports na kasama dyan, including basketball, volleyball, chess, badminton, futsal, football, baseball, softball, karate, do, taekwondo, at marami pang iba. So, punta lang kayo sa office ng City Sports sa may 3rd floor ng City Hall Complex. You can get your registration form there. And isubmit nyo sa kanila para makapag-register na kayo. First come, first serve basis para sa ating mga estudyante na gustong
sumama sa libreng sports clinic na yan. Libre? So, libre yan. Libre! Inulit ko, libre! Para sa sports clinic na yan, ha? Punta lang kayo sa may office ng City Sports para makapag-register kayo. Sanapin nyo lang si Ma'am Jackie o kaya si Kuya Bobet. Nandyan sila sa may City Sports. Binabati ko yung mga kasama natin dyan sa City Sports, mga nakikinig. At siyempre, binabati ko rin yung mga kasama natin sa Tourism Department ng mga nakikinig dyan. Yun naman. At papasalamat ako, Quicksilver, para sa ating outfit. Maraming salamat, Quicksilver. Matatagpuan yan sa Harbor Point, first floor sa may west wing ng Harbor Point. Bisitahin nyo sila ron. Maraming salamat, Primer Group. Before tayo makipagtsikahan sa ating napakagandang bisita, mag-commercial break muna tayo. Huwag naman ganun, baka mamasaya. Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan. Kasama pa rin natin ang ating napakapogi Andyan na! na Ako ba yan? Ako co-host. ba yan? At Kala ko si na mga Kagawad co-host. Na mga co-host. Andyan si Mr. Anthony Bayarong. At syempre, ang isa pang pogi, Sino yun? Sino yun? si Kagawad BJ Kahudo. Kala ko nasa Amerika eh. Ayan, kasama natin. At syempre, di na mapaghintay. Kailangan na nating Intro! intro. Ikaw na mag-intro. Hindi na, ikaw na. Ang pinaka-sexy. Ayun. Ang intro ni Kagawad BJ. Oh, sige, si Kagawad BJ daw mag-intro. Oh, sige, Kagawad. Ako na ba? Oo. Siyempre, love na love ko to. Ang aking tita. Yeah. Ang pinaka-sexy. Yun naman! Ang pinaka-maganda. Yan po ang head ng ating tourism. Si Miss Fifi Legaspi. Napakagandang intro naman yun. Pati tuloy ako nakikipalak. Kala kasi may ganyang na eh. Hindi natin kaya. Ayan. Good morning po Ma'am Fifi. Kamusta po kayo? Good morning din, mabuti at magandang umaga sa ating lahat. Barangga po, nandito po ako. Thank you sa inyong magkapatid at naimbitahan niyo ako. Kagawad, marami pong salamat sa You're mga welcome, sinabi niyo tita. sa Yan, akin. we're welcome. Huwag yan po masyadong... sabi nga ni Kagawad, no, si Miss Fifi ang ating head ng department head ng ating Olongapo City Tourism Department. Yes, Yan. sir. Sila yung may bahala sa with regards to tourism related activities natin. Ma'am, syempre, saying that's summer na. Ano ba yung mga calendar of events natin for tourism ngayong summer? Yes, sir. Bago po sa lahat na magbigay ako sa inyo ng mga schedule ng calendar of events namin, gusto namin magpasalamat muna sa Department of Education Oo. sa ginanap na NFOT sa atin sa Oo labas nga sa pala, Olongapo yan City. yung nakaraan. National Festival of of Talents. 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 Sa mahigit kumulang na 9,000 ang dumating sa atin dito sa More than Olongapo. 9,000. Okay, thank you. Mga talentadong bata. Opo. So, different regions po yan. And then, of course, kasama natin dito yung SBMA na sila naman yung nagkaroon ng National NSPC. School Press Press Conference. Conference na tinapos kahapon. Kahapon. Okay. Malaking part yan yung yung katabi ko ngayon dito. Opo, Region 3 ang nanalo sa broadcast. Doon kasi Okay. kasi ginanap sa Public Affairs Office yung TV broadcasting side ng National School Festival. So dito nagkaroon sila, alam ko dito nagkaroon sila ng Live. Live. Oo, broadcasting. live. At syempre, yan. Katulong dyan yung mga kasama nating nagpo-produce ng Batang Gapo News Oo. TV. Kaya yung quality niyan talagang napakaganda. Nakita nyo naman yung quality natin ng Batang Gapo Mas News. kakagaling ng mga bata na yun. Lulupet! Oo. Pro na pro. Of course, salamat po at dahil doon nanalo din tayo sa dance competition. Yay! Hindi pa rin ang nanalo. Congratulations! Anong klaseng dance competition yan? Yung ginawa nilang Street dance ba yan? Street dance and then yung nag-perform sila sa loob ng Olongapo City Convention Center. Yan. They are from Baler, Aurora. Oh, Baler. Siyempre, Region 3 pa rin. We love our own, syempre. Yeah. Siyempre. Yan. So congratulations sa mga Parang nanalo. okay. No? Sa mga nanalo nating mga kabataan Opo. from Region 3, sila yung nag-top sa ating mga dance competition and also sa
sa journalism Kung side. napanood nyo yun, Broadcast. pare, ang gagaling talaga. Yung parada pa lang, yung from SM hanggang Convention Center, sobrang ganda Oo nga, ng oo. performance Wala, nila. hindi ako nakalabas sa office nung araw na yun. Kasi doon ginanap sa office yung ano eh. Oo, pero TV maganda broadcasting. talaga, maganda. Kala mo nga nasa isa kang nandun ka sa isang parang flower festival. Oo, parang galing, parang galing. benga, Ganda. parang gano'n, napakaganda. Iba't ibang So, regions. Iba't ibang regions, coming from Region different ones. regions and all over the 17. Philippines. Dapat sa 17 Sinipesa natin, gano'n na yung gawin. Ganda yun, Diba? Depende kay Sir BJ yun kung paano gaganda ang ating Tayo City dyan. Fiesta. Tulong din tayo. Tayo pa rin naman. Hindi, sa tulong-tulong natin mga kababayan dito sa Kaya yan. kayang-kaya natin yan. Nakita nyo naman yung mga ganyang klaseng event, magagawa, kayang-kaya. Actually po, kayang-kaya ng Olonga po yan. Basta sama-sama. Opo, kasi kumpleto rin tayo sa talents dito sa Oo. Olonga po. Yung iba nga mga taga-Olonga po, tinuturuan, mga taga-ibang Mga lugar. taga-ibang. So, kayang-kaya natin yan. Okay, so yan. Yun. Sige po, Ma'am Fifi, ano pa yung Anyway, mga natin? magre-reporting na ba ako? Kaya, sa totoo lang, hindi ko alam bakit ako hinuli dahil ba sa age ito? Hindi kasi encore talaga yung sa'yo. Oo, Tita ano Fi. yan eh, main event. Main event Parang po ba ano lang ito? yan, parang sa linggo. Main event. Main event. Of course, sa April, ngayon po, April 11, gusto ko lang pong i-promote sana sa inyo na meron tayong munting mutya ng Olonga po. Mhm. Ito po ay gaganapin din dito sa ating OCC na sa tourism po ang may pagawa nito. Okay. Under din po, of course, sa ating support ng ating Mayor Roland Paulino. Ayan. Munting, ano yan, munting- munting Mutya Mutya. ng Olonga Mga po. ng Olonga cute. po. Pwede si Ate Sheila dyan. Yes. Pwede ba ako yan? Ha? Babae lang, sir. Ay! Sorry, Wala ko. From Si Ate Cathy. ages 4 to 7 po. 4 to 7. Average na. Yan. Last day na po ng submission. Sayang 8 na ako eh. Ay, ganun. Today? Kahapon lang. Next year pwede ka, sir, ha? Sige. Kailangan natin is kids from 4 years old up to To 7 7 years old. Girls, no? Yes. Mga beauty queen. Yes. Mga ating Future beauty queen. No? Punta lang kayo sa may tourism department. Yes. Yung pong nasa labas, si Miss Len at si Miss Cel. Konting kaway naman na. Yan. Yo. Dali naman silang Ate Licia. hanapin Kasi basta maganda, makita mo sa OCC. Sila na yun. Taga-tourism na yan. Sa totoo lang, sir. Ako, syempre. Ay, Mama. syempre. Bawal kasi sa tourism ang hindi nakangiti. Tama, Kahit na meron tama. kang May, something. may dinadala. Nakangiti pa rin. Hindi, sa atin naman lahat yun. alam mo, pinag-usapan niya namin yan before that that's one of the policy na talagang inaano ng ating butihing mayor. Oo. Talaga kailangan Nakangiti pa lahat rin. ng government employees kailangan nakangiti. Ang At tawag ko dyan, Project Smile. Project Yun. Smile. At syempre dapat lahat accommodating. Nakita niyo naman yung malaking Yes. pagbabago natin ngayon sa ating Opo. mga kawani ng gobyerno. Talagang very accommodating and parating nakasmile. Yes. And we congratulate all of you guys. Thank you also. No? Totoo. Ma'am, ano pa yung mga other activities natin? So, Meron ba? after nyan, date by date po yan, ha? After April 13, syempre, susunod na natin dyan ang ating mahal na araw, which is the Holy Week. Holy Week na. Okay, sa Holy Week po, marami pong mga churches ang may mga kanya-kanyang mga schedule ng Activities. kanya- Oo, ng kanilang mga... Oo. Bisita iglesia. Yung mga kanilang mga gagawing mga sir. Siguro sa mga kasama natin Batanggap po, kung gusto nyo malaman yung mga activities Yeah, ng inyong meron mga local churches. Yeah, this is in St. Anne. Sa St. Anne, sa St. Joseph, Saint Joseph, sa Mabayuhan. Diba? Marami yan. Marami po Bulumban. ito. So, you just go to your local churches kung saan nyo gustong umattend ng mga festivities na yan. Yes, And you can get their schedules. No? Opo. Usually naman, merong mga regular schedules yan. No? Yes. Katulad ng mga bisita. Visit iglesia. Visita iglesia. Oo. Tapos yung mga yung mga every hour Penitensya. na penitence, every hour na services nila pagdating sa lalong-lalo na sa Thursday, Friday, Yes. Saturday and Sunday. So punta lang kayo sa mga local churches nyo. Opo. So, And ma'am, with regards to the Holy Week natin, no? Kamusta yung mga preparation natin with regards to yung mga, syempre,
yung mga turista magdadagsaan ngayon yan. Yes. As we've talked kanina kay Sir Carlo ng DRRMO. Yung kaya ba ng Olongapo City i-accommodate yung mga ating mga turista na pupunta sa beach, pupunta rito just to hang around and relax Yes, sa enjoying the festivities ngayong mahal na araw. So, actually, prepared naman po. Actually, yung mga hotels nga natin na dito ay halos sa fully booked na. From SBMA to Barreto, and then dito sa atin sa city. Meron din po kasi mga mangilan-ngilan na mga hotels na for reservation pa lang. Magpapareserve pa lang yung iba. So, meron din po tayong, of course, pag Saturdays, pag Fridays, meron din naman din tayong I don't think magkakaroon ng kalikasigahan for that time. But of course, kaya ho natin yan. Basta sama-sama lang tayo at magtulungan tayo sa ating mga turista. Alam natin kung gaano kaganda ang ating syudad sa Olongapo. Meron tayong mga beaches, meron tayong mga dapat pero yan. Yun, sa mga beaches pwede natin puntahan ito. Mga beach. Yes, beach. Yun. Beach, ha? Beach. Oo. Beach. Yung spelling, sir, Yun. Siyempre, maraming si pupunta rito. Sa yung told kanina, we are in close vicinity sa Manila, Metro Manila, Pampanga, Bataan, Bulacan. Siyempre, nagdadagsaan talaga yan dito. Bata pa ako, talagang pagdating ng summer, mga Holy Week na ganyan ang sikip sa mga resort na Punuan talaga, punuan. Hirap na ako ng cottage. Pero syempre yan, syempre pinaghahandaan naman yan ng ating mga local resort owners. Yes, Syempre talagang malaki yung volume ng mga turista na pumapasok. Syempre handa sila diyan. And meron apart from the resort kasi ngayon, meron na rin tayong mga malls shopping na mall malalaki, po. Ina-announce lang po namin na ang SM ay sarado ng Thursday and Friday. Thursdays And and Friday. Walang shopping! Shopping po. Wow. This is SM. SM, sponsor please. So, Sir Brian, Philip. Si Nearballs. Si Mr. Yan. Jeffrey Suarez. Ayan. Nakikinig kayo dyan. And then, ang HP po, which is the Harbor Point, ay open po sila from 10 to 9 a.m. 10 to 10 regular operating hours daw po sila as Yes. per yung meeting namin before with kay Sir RG tsaka kay Sir Derek, no? Kay Derek Manuel tsaka kay Sir RG Gomez. Ang mga mababait nating mga Belated kasama happy dyan birthday mga nga pala sponsors kay din Sir natin. Derek. kay Sir Derek. Belated happy Hindi kami birthday. invited. Sila lang. Nagpa-south border siya. Pa-South border siya, di mo alam. Oo. Pinapunta niya pa to si Regine. Kasama tayo Kasama ko si Yes. Regine na nakulan pala. Nag-region kami noon. Tayo tatlo, nandun tayo tatlo. Nandun Ito ako nga, kahapon na. si Sir nga, hindi ko alam kung saan nakatingin eh. Ay, no, may Bye po ako. Yung mga banking hours ba natin would be the same or magko-close din sila on a certain date? Actually, close din po sila ng Fridays and Thursdays and Fridays. Close Same. din po sila. Close din sila. Siyempre, going through the week na yan, medyo long weekend sila dahil Saturdays and Sundays wala rin silang Kaya mag-withdraw na sila, Kaya, Lunes pa lang. Pasisweldohin na tayo. 15 pa lang. 14 pa lang. So, para Tirahan nyo lang kami para sa mga batang gapo at siyempre para sa mga nakikinig nating mga kababayan na pupunta rito sa Olongapo City at mag-i-enjoy on those particular dates, just make sure na meron na kayong makapag-withdraw na kayo, makapunta na kayo sa bangko nyo beforehand kasi sigurado walang banking days on Holy Thursdays and Good Fridays up to Easter Sunday. Ang resume nila is Monday na after the Holy Week. No? And then of course, for safety lang po dun sa mga pupunta ng bangko, mga isa ATM, marami pong mga taong mababait. Oo. Yun. Titingnan kayo at titiktikan kayo. Kaya They have to really be aware of their surroundings. Siyempre, yung una kasi dyan is siguro is prevention din natin. No? Sabi nga natin nung nakaraan, nung kasama natin dito yung yung CCD, yung ating mga kasamang mga kapulisan, no? First is yung wag na natin sila bigyan ng motivation na alam na pupunta, bibili ka lang ng suka, naka-bling-bling ka pa. So, or kaya naman fina-flash mo pa yung mga kaka-withdraw mo lang, pinapaypay mo pa sa mukha mo yung di ba? Yung pera.
tig-20 mo. Eh, wag natin sila bigyan ng motivation para hindi nila makita, no? Eh, as much as possible, pag mag-withdraw tayo ng medyo malaki-laking pera, eh, magsama tayo ng kasama natin. Kasama nyo si Kagawad BJ. Bago tayo magpatuloy, eh, syempre, magpatalastas muna tayo. Maraming salamat sa Quicksilver. Matatagpuan yan sa first floor ng Harbor Point sa may West Wing. Brought to you by Primer Group, Quicksilver and DC. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Batanggapo News Radio, Usapang Bayan. Dito lang yan sa Apo Radio, DWHL. Tuwing Biyernes yan, parating nyo kami pakinggan. Siyempre, nandito ang mga poging co-host natin. Nandito si Mr. Anthony Bayaro. At siyempre, ang ating isa pang co-host na si Kagawad BJ Kahudo. At siyempre, hindi pa patalo. Andito ang napakaganda nating guest. Ang sexy at very beautiful, very beautiful. Ating department head ng ating tourism department. May magpapakape mamaya. Burger. Show daw sa Pacquiao. Si Miss Fifi Legaspi. Siyempre, again, pinag-uusapan natin ngayon dito ay yung summer vacation dito sa Olongapo dahil magdadagsaan yung mga turista natin. Kung kayo, ngayon lang kayo, kung kakikinig nyo lang sa amin, malas nyo. Dahil sana natutunan. Laging tatandaan. Laging tatandaan, makinig kayo sa amin dito sa Batanggapo News Radio. Actually, bago kami mag-on air, nandito si Dean Egay Inisa at si Sir Armin Santos at syempre ang ating butihing Mayor Roland Paulino. Meron silang unang programa para alas sa 8 naman. Alas 8 hanggang alas 9 para sa ulat ng ating Mayor Roland Paulino. At syempre pagkatapos niyan, subaybayan nyo kami every Friday. Dito lang yan sa Apo Radio DWHL, ang Batanggapo News Radio, Usapang Bayan. Syempre kasama nyo parati dyan ang pogi-pogi! Si David Bayarong at si Anthony Bayarong. Siyempre kasama rin natin yan si Kagawad BJ Kahudo. Para walang lugi, di ba? Pantay-pantay tayo lahat. Lahat pogi! Yari kayo pag umuwi na yung co-host nyo. Talo tayo doon. Ayan. Ma'am, magbabalik tayo siyempre. Tapos na tayo sa Holy Week. Oo nga eh. Meron pa ba tayong mga iba't ibang klaseng activity? I think merong isang festival dito sa may Barangay Barreto eh. Ano ba yung festival na yan? Ito po ang kay Kapchi po ito. Kapchi Baloy. Ito naman po yung sinasabi nilang Sibit-Sibit Festival 2014. Gaganapin po ito sa April 24. April 24 sa may Barrio Barreto. Barrio Barreto. Ano yan? Under kay Cap G. Baloy, ang magiting na ating kaibigan, si Cap G. Baloy, no? Punta kayo sa may Barrio Barreto at isang malaking festivity yan, no? Maraming mga kaganapan at syempre masaya. Masaya. Usually sa driftwood yata. Usually driftwood, no? Driftwood yan. I think may mga bangka race dyan at may mga iba't iba pang klaseng festival, no? Ma'am, ano pa yung other activities natin? Of course, every Friday and Saturdays, ang ating Kalye Kasiyahan na headed by ating Ma'am Cynthia Kahudo. Kasama, sorry, magagalit sa akin. Inay, huwag kang magalit. Madam Cynthia Paulino. Ang ating napakagandang first lady. Ma'am Cynthia Paulino. And of course, sila Miss Bing Canlas and Mega de la Vega. Yan. Sila Si Mega de la Vega. Every ang mga magaganda natin kasama sa may events. Ayan. Kapit-bahay ko yan sa City Hall. Oo. Parati kaming nagbabatihan yan. Mga ano rin yan, mga kwela. Yes. Mga kwela at talagang Sila masama. Troy, natin. sila Mega. Marami silang So mamaya activities. yan, mag-start na naman tayo every Fridays and Saturdays. Ngayong buong summer, Kalye Kasiyahan, bisitahin lang natin sila sa may Kita tayo mamaya doon. sa may Magsaysay, along Magsaysay Drive at marami mga event dyan. Kung gusto nyo mag happy, meron tayong mga
mga iba't ibang pakulo dyan sa may buong Magsaysay. No? At I believe, meron pa tayong isang event this coming 21. Okay. Kasi alam ko, kasama rin ako dyan. Nahatak na naman ako dyan. Anong meron? Ito po yung sinasabi nating Le Tour de Pilipinas. Le Tour de Pilipinas. Fifth edition. 5th edition natin ng Le Tour de Pilipinas. Ano ba yung Le Tour de Pilipinas? Ito po yung mga cyclists, international cyclists po ito na dumadayo sa atin, international na mga iba't ibang mga cyclists. Dalawang team from Philippines po ang na-qualify dito and about 20 teams from different countries. I was there nung magkakasama tayo nung pumunta tayo sa may press conference niya sa may Manila. Iba't ibang bansa, may coming from Australia, may coming from Iran, coming from mga Middle East nating countries and other countries apart all over the world, no, kasama dyan. Actually, kahapon nung nag-iikot ako sa may SBMA, nakita ko na yung team, isa sa Team Philippines natin, yung Standard Insurance na team which is under kay Sir Jude Chow. Nakita ko na sila, nagfa-familiarize na sila. Kasi nakita ko mga 10 sila, 8 to 10 pack sila talagang na magkakasama sila. Pero they were not pedaling really hard. Siguro they were just familiarizing the route, no? Talagang kailangan buuin muna nila yan para at least alam nila kung saan sila dadaan, no? So, para sa ating Team Philippines, yung dalawang teams natin that will be competing sa Le Tour de Filipinas, kung nakikinig man kayo, good luck sa inyo. Coming from Olongapo City, siyempre. Of course, invited tayo sa April 20 for their opening at sa Clark po ito. Doon sila magkakaroon ng opening. And they will just start there. Doon sila mag-i-start. The next April 20, magkakaroon sila ng opening ceremony. And then the next morning, 21, darating sa atin about 1 p.m. About 1 p.m. Mag-i-start sila early in the morning. By 7 o'clock. 7 Dito o'clock. rin po sa atin ulit. Kinabukasan niya. 22 mag-i-start sila dito. So, kung gusto nyo makita yung mga international athletes na yan, no? Kung sa mga bike, alam mo marami mga bike enthusiasts ngayon, no? Na hindi lang mga road bikes, kundi mga mountain bikes, mga trail bikes ang tawag nila, no? Marami tayong mga enthusiasts ngayon dito sa Olongapo City and SBMA. Para kung gusto niyo makita ng mga top athletes natin na mga nagsa-cyclist, punta lang kayo at makikita niyo sila. Not just watch them, you can rub shoulders with them. Okay. Talaga, ha? Of course, sir. Gusto ko lang din po idagdag na kasama natin dito, siyempre, ang PAO. Kasama natin dito ang DRRMO, ang OTMPS, na engineering department, Red Cross, and then mga rescue, ang PNP, dyan din. Sila po, taong kalsada. Ang mga barangay, captains na dadaanan natin. So, mag-e-end up daw po ito. Ang gusto kasi nila is ma-feature yung ulo ng dito sa may Victory Liner. So, may rotonda. Sa rotonda. Ayan. So, makikilala naman ang Olongapo. International po ito. Alam niyo, isang magandang promotion yan dahil sabi nga ni Kagawad BJ, hindi lang sa buong Pilipinas mafe-feature ang Olongapo City. Kung hindi, mafe-feature din siya sa buong mundo as one of the best city to host yung mga ganyang klaseng mga events. And actually, Dave, we have already proven na kaya natin mag-host ng malaking event. Oo naman. Dito lang nakaraan, hinost natin yung patunayan naman na NFOT, di ba? Oo. So, talagang fully booked yung mga restaurants natin, yung mga hotels natin. Miski yung maliliit na tindahan, kumita yan. Pa-burger naman ako! Sa dami ng... Pati ang transport group natin. Actually, natutuwa nga ako dahil talagang nagamit yung mga ating mga kasamang driver, yung mga transport group na yan. Dahil talagang ang dami nilang hinahatid ng mga bata going through and from the accommodation nila, going to the venue, from the venue, going back to their accommodation. And nakita naman natin na yung mga bata and yung mga teachers nila were very happy na dito ginanap yan dahil very accessible lahat. Talagang maayos yung mga ginanap, hindi ganun ka-hassle, walang masyadong hassle sa kanila. So, para sa lahat ng ating mga agencies na
kasama dyan sa event na yan at sa mga iba pang event natin. Actually, tayo rin naman yung mga agencies na yan na mga kasama dyan. Congratulations sa ating lahat. Sa magandang mga programang ginagawa natin. At syempre, Sir, idagdag ko lang ha. sige po. Meron tayong fellowship na sinatawag ito, hosted by Mayor and Mayor Roland Letter Paulino. pa rin yan. Letter pa rin po ito. Okay. Fellowship po ito sa April 21. April 21. Na si Sir Dave Bayarong ang ating host dito. Ako na naman! Yes, of course. Saan po gagawin? Sa Olongapo City Convention Convention Center. From 5 p.m. To up to 8 a.m. May mga 8 time po p.m. ito. Papuntang 8 p.m. Sorry, natataranta ko pa nakikita. Huwag mo kasi ako tinitingnan. Ang sexy kasi ni Tita Oo Fifi. nga. Ayan, nagbulahan na naman kami. Lacheng! Ito na po. Bali, ito susundin natin yung time na to. Kasi So, may talagang, program yan tayo, may program talaga program sila. dyan for We'll that. give you the invitation soon. Mamaya Sige. po bibigay namin sa inyo. Kasi syempre mga top athletes yan. And the next day kasi meron pa silang, Yes. mag-i-start na naman sila sa second leg Yes. nila Sa from second leg. Olongapo City to Cabanatuan. Ayan. Mahaba-habang biyahe na naman yan. Kaya syempre kailangan din nila magpahinga. At tawag nga nila daw mag-carbo loading that night. So, we will keep it short, simple, but very enjoyable para sa kanila yung program na yan. Additional pa po, sir. Meron pa Sige, dito. go lang, ate, go. Sorry ha, add ng again. Yung mga photographers na gusto sumali. Oo nga pala, meron pa tayong isa, no? Yes. Yung, meron kasing photo contest dito sa Le Tour de Filipinas brought to you by Canon. Naku, hindi na naman ako pwede dyan. Yari ka na naman dyan! Ganda ng mga Baka prizes naman nila, which is also last yung press conference namin, nanalo si Sir Alex Laison ng Tablet, Wow. oo nga. Yun yung gamit niya ka nung Oo, last Saka time. ano, no? Sir hindi Alex. pa nga alam gamitin. Sir Alex, dumating na ba? Yung ba yung dumating kahapon? Ayun Tapos ba ang yan? Yung ba yung bibigay mo sa akin? Meron kami napanalunan tab. Diet tab yata. Sorry. Pwede. Oo. So, ayan, Pwede congratulations kay Sir Alex. Nung pumunta kami doon, nanalo siya na may bago siya tablet. Pa-burger ka naman. Tablet. Dumating na. Brought to you by Air 21. Yun yung nagpadala ng ano natin, no? Ng tablet na yun. At syempre, going back to the Iwanan ko to sa inyo, sir. photography contest, yung mga photo enthusiasts natin dyan, marami tayong mga grupo ng photographers dito at yung mga, kahit yung mga wala pang grupo ng photographers that gustong sumali sa contest nila, bisitahin nyo lang ang tourism department and or bisitahin nyo rin yung website ng Le Tour de Filipinas para malaman nyo yung mga criteria and yung mga Sabi iba't na, iba pang sabi na. details para sa photo contest na yan. Lugi na naman ako. Kasi alam ko magaganda yung mga prizes nila yan, brought to you by Ganda Canon. talaga. Kahit Neo pa. Pwede, kahit sino yan. Basta, Kahit sino, open siya. Kahit Open. sino. basta siguro, I'm sure, Category, hindi lang kasama category. dyan yung mga, syempre, yung organizer. Yung mga, Siyempre, yeah, hindi kasama. kasama yan. Meron from ang division nila is from Clark to Olongapo to Oo, kasi may Baisia. mga iba't Baisia ibang to, may mga iba't ibang leg yan eh. Siguro I'm not sure kung ano pa yung mga ibang details. Pero visit their website, Google nyo lang yung Le Tour de Filipinas para makita nyo yung mga iba't ibang contest natin. Before we move on, Meron pa ako isa. meron pa daw. Ano yun, Madam Fifi? Nung po kasing nagkaroon tayo ng conference dito sa convention, Mhm. meron isang guy from Manila named Jonathan. Jonathan. Yeah. Okay. Jonathan Nakua. Nakuha. Binigyan niya ako nito, which is very interesting. Ang ganda-ganda niya. It's all, yung bang mga Parang mga cartoons, Caricatures. caricatures niya. At napakaganda ng kanyang message. Pakibasa nga, Oo sir. nga eh. Fifi, thanks. Stay beautiful. Wow! Teka. Ayan naman. Teka, may nag-text! Tito May Kit. nag-text! David, Tito Kit, Tita Fifi, oh. thank you. Stay being pogi. May nag-text. May Oh, nag-text may eh. nag-text. Hindi, no, seriously, gusto ko lang magpa-thank you sa kanya. Talaga hindi siya nagpa-bite nito sa akin. And pinastay ko lang siya doon. Binibenta niya to. Napakaganda ng mga ano niya. Ang ganda nga. Oo, ang ganda talaga. Ngayon ko lang napagmasdan kasi nga, nung binigay ito sa akin, ang dami-daming tao.
Hindi ba dahil gusto mo yan dahil doon sa message niya? Hindi ko na alam na yung pala ang message niya. Kaya pinabasa ko kay Kagawad BJ. Wag mo na ulitin, Kagawad. Hey, beautiful. May nag-text. Mamaya na sasasahan niya nag-text. Inay Cynthia, sorry. Oo nga, kay ang Inay ating Cynthia. ang ating first lady, no. Magbibigay ang city government through our first lady, ang ating napakabait at napakagandang first lady, Ma'am Cynthia Paulino, ng prosthetic legs Yes. for indigents, no. Punta lang kayo sa office ng special events para ilista kayo, para makapag-register kayo to participate na dito sa ano. Siyempre, i-screen pa gift yan. giving. Oh, I-screen pa yan. Kailangan Hindi naman automatic yan. for prosthetic legs for indigent. For indigent. Ayan. Then tayo, this coming April 22, meron tayong magsisimula na ang ating first Mayor Roland Paulino Sports Summer Clinic na brought to you by City Sports and Youth Development headed by Sir Alex Laison and yours truly. Gaganapin yan sa all over sa Olongapo City, depende sa sports nyo. Registration is still open hanggang April 16 na lang po ang registration natin. Limited slots din lang po ang pwede. First come, first serve basis. Punta lang po kayo sa office ng City Sports and Youth Development sa may 3rd floor ng City Hall Complex at hanapin nyo si Miss Jackie or si Kuya Bobet para makakuha kayo ng registration form. So, punta na kayo sa mga kids dyan na gustong mag-avail ng ating libre at uulitin ko, For free. libre na Libre. ating sports clinic. Punta lang kayo sa office ng City Sports para makakuha kayo ng form. So, Ma'am Fifi, meron pa ba tayong iba pa for bago tayo magtapos? May iba pa ba tayong activities or shout out para sa ating mga kababayan dito, mga Batang Gapo? Yes, sir. Marami pong salamat at sa pag-imbita ninyo sa amin sa tourism. At gusto ko lang pong ipaabot ulit sa inyo ang taus-pusong pasasalamat sa suporta na binigay ninyo sa amin. Meron po kami ulit na paalala yung sa mutya na sa Munting Mutya. Munting Okay. Mutya. Okay. Oo, Munting Mutya. Mutya namin. And then hindi po natin magagawa ang isang bagay kung hindi tayo sama-sama. Yeah. Walang mayaman, walang mahirap. Iisa lang po ang ating pinuno na si Mayor Roland Paulino na dapat nating igalang, sundin at tulungan. Suportahan. Sama-sama natin sa suportahan. Yun po. Marami pong salamat. At syempre, lahat ng yan para sa ating mahal na lungsod. Yes. Lungsod ng Sabi nga nila, basta sama-sama, tulong-tulong, kaya natin. Kaya natin ito. Mga Batang Gapo, isa yan sa ating dapat itanim sa ating isipan at sa ating kalooban na dapat tayo magtulong-tulong para sa ikaunlad ng ating Laging nagpapaalala si Mayor ngayon na yung mga residente natin na nasa tabi ng ilog. Oo. Baka naman pwede na wag na kayo magtapon ng basura nyo sa Correct. ilog. Kasi nagiging cause yan ng baha. Nakita nyo naman si Mayor, araw-araw na si ilog yan, nag-uukay yan, Sunog na nga. yan. Oo, dati maputi yan si Mayor. Ngayon Oo. medyo ano na eh. Isa pa, pumasok. Talo na eh, oo. Tapos yung mga, siyempre, yung mga residente natin, yung kung kaya nyo din lang, linisin nyo na yung tapat na kanal nyo para konting trabaho lang naman yon. Pag nalinis nyo, ilagay nyo lang sa isang tabi yung basura, hakutin naman yan ng ating barangay o kaya hakutin yan ng ating ESMO. konting tulong lang tayo mga kapatid. So, alam nyo, pag lahat tayo gumawa ng kahit konti, pag Pagsama-sama. sinama-sama mo yan, malaking Malaki bagay yan. yan eh. o yan, dahil may nag-text ang sabi, In unity, nothing is impossible. yan. Galing kay Galing yan sa ating pinakamahal na punong lungsod, Mayor Roland Paulino. Ulitin ko, in unity, nothing is impossible. So, konti lang, huwag ka lang magtapon siguro ng basura sa ilog ng isang araw, malaking mahalaga Huwag na magtapon. Diba? Huwag na magtapon. Huwag na magtapon. And nakita naman natin kung gaano kaganda yung ilog natin pag
lumalim na siya at nakikita na natin. May nangingisda na. Magbangka, may mga isda na, no? Actually, excited ako makita yun kasi hindi ko inabutan yun eh. Yung ilog na pwedeng paliguan, hindi ko inabutan yun. Actually, nung mga bata kami ni Sir Anthony. Nung mga bata kami ni Sir Anthony, dun sa may, kasi tabi lang kami ng ilog eh, dun sa may balik-balik, dun sa may Santa Rita. Tabi kami ng tulay, no? Tabi kami ng tulay. Tama. Dati, nung mga bata kami, mga elementary kami, grade 1, grade 2, tsaka kinder, tumatalong pa kami dun sa may tulay na yun. Lalim. Saka mataas yun. Malalim, malinis. Galing from the top. Ayoko, hindi, wag naman gayahin na ng mga bata natin ngayon kasi medyo mababaw na yung ilog natin. Puro no? bato na eh. Pero syempre, kabataan, di ba, mga bata. Pero mga ano bata, nakakatuwa ngayon kung mapadaan kayo diyan sa may Mabayon, Calaklan. Makita nyo, namamangka na sila ngayon. Oo. Ngayon, pag hindi ka marunong lumangoy doon, malulunod ka. Oo. Dati, pwede Dati kasi nagmomotor sila ron. Hindi ka Ngayon, mag-extreme sports doon. ngayon, bangka na ginagamit. Oo, Akala bangka mo yun, na. pwede pa lang magbangka sa ilog. Ilog pala yun. Ilog pala yun? Ilog pala yun. Ilog pala yun. Nakalimutan na nating lahat na ilog pala yun. Ngayon ay bumabalik sa yung mga nakalipas na ilog pala. Pwedeng paliguan. Huwag naman sigurong magtagal doon ang paligo. Pero syempre, hanggang tumatagal na agos lahat ng mga natirang mga dumi doon. Eventually, malay mo, 2 to 3 years from now, pwede na uling paliguan yun at malinis na. No? Sana. Dahil din sa ating mga kababayan na hindi na sila nagtatapon ng basura doon. No? So, yun. Sunod. At syempre, before that, nga pala, Ma'am Fifi, no, yung convention center is open din for rentals, di ba? Open din tayo for rentals dyan. Meron silang mga iba't ibang klaseng function rooms and seminars. Yes. Kung meron kayong mga seminars and mga functions na gustong gawin, malalaking functions o maliit man yan, birthday, seminars o malaking company functions, pwede nyo kontakin ang Olongapo City Convention Center through 047-224-1468. Yan sa may Old Hospital Road ng East Tapinac, Olongapo City, sa may Olongapo City Convention Center. Meron sila mga different areas like whole plenary, may plenary A sila, may plenary B. Sabi nga ni Ma'am Fifi, maximum natin dyan kanina is 1,500 packs. Okay. So Seated para yan, seated 'yon, no? Seated. Oo. Pag nakahiga, siguro mas konti lang. Pag may nakapakain, Pag may nakabakay, mas marami. Hindi kasi may buffet. Alam mo na Yan yung ano, theater type, yung saka may- 1,500 pala, buffet. ano pa yan? Yan pa yung buffet Theater. style. O theater style na po yun. Theater na yung Theater 1,500. type, yung 1,500 maximum. So theater type na yun. Plenary A and B. Oo. So plenary A and B, yan yung dating basketball court na pinaglalaroan Yes. ng Olongapo City. NBA, NBA, di ba? Namiss ko na mag-basketball. Oo, grabe. Pero pinapayagan kami dyan ni Ma'am Fifi. Naglalaro kami dyan. Opo. ng aming futsal. Lalo na pag meron kasi meron kami mga national competitions na sinasalihan. When we need to train, diyan kami nag-training. Maganda yung lugar na yan. So, if you have events, concerts, or functions, or seminars, birthday man yan, binyag, or whatever, just contact them sa Olongapo City Convention Center at 047-224-1468. Yes, sir. And additional po dyan ay dapat po sulatan nyo ang ating mayor na letter of intent. Letter of intent. You would wanted to have a Activity. sa OCC. But before that, siyempre, mag-inquire muna kayo para at least alam niyo yung mga rates nila doon. Yung mga Ate rates Pipi, yung mga Schedule po. schedule. Facebook addict natin, ano ba yung official Facebook account ng ating Olongapo City Tourism? Olongapo Tourism Olongapo City. Okay, visit nyo lang sila sa Facebook. Sa Facebook. Olongapo City Tourism. And meron din po tayong Olongapo City Convention Center. Meron ding Facebook ang Olongapo City Convention Center. Friend ko sila lahat. Friend Yeah. sila. At add nyo rin ako sa Facebook. Yan. Facebook, David Bayarong. Facebook, add nyo rin ako. At syempre itong dalawa to, may Facebook din to eh. Hindi maaari wala. Ano yung mga Facebook nyo? Wag na, ano na lang sila, yung sa public affairs. Ayaw magpa-add sa Face off Facebook. daw sila. Face off. Olongapo City Public Affairs. Oo. I-like nyo rin yung Subic Times nga pala. Subic Times. Like nyo rin. Ako madali lang. BJ Cahudo. BJ Cahudo. Like nyo at i-accept kayo agad-agad. Like nyo ngayon.
Nagsiscreen po nun, asawa ko. Biro lang. I-like nyo ngayon, na-add na kayo niyang kahapon pa. At ulitin ko lang, Comelec advisory sa ating Comelec sa ating mga butante or magiging butante para sa May 16 election. Resumption of voluntary registration from May 6 to October 31, 2013. May 6, 2014 So itong May, pwede na uling open na naman ng voters registration natin. From Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. Actually, sabi rito, including Saturdays and holidays. So, 6 days a week siguro sila. At wala silang holidays. Para yan sa mga new registration, transfer, change ng status, correction of entries, at mga iba't iba pang mga recording for Comelec and voters registration. Any person who has not reached the required voting age or period of residence on the day of registration but will possess such qualification on or before May 9, 2016, pwede na rin kayo magpa-register. Kasi botante na rin kayo pagdating ng May 16. Kahit hindi pa kayo botante or nasa legal age to vote, within that particular registration period, pwede na rin po. As long as you present any valid ID to your local Comelec election officer, fill out and submit the appropriate application form, have your biometric captures and take the oath, get your acknowledgement receipt, and you're done. Antayin nyo na lang yung ID. No? Pabalik na lang kayo dyan for your ID. Bisitahin nyo lang sila sa kanilang office. Yan yung office nila sa may second floor ng City Hall, dun sa may wing side, malapit dun sa may sa may Mason. Lahat ba kayo may Comelec ID na? Oo naman, ako meron. Ako wala na Ako wala. Pwede ba magpagawa ulit yun? Pwede. Pwede naman na. Pwede Siguro magpagawa. mag-follow up na lang. Pero ako, ang tagal ko na nagkakuha niya. Hanggang ngayon, wala pang Ba't dumating. kaya? Yun. Ibig sabihin ba nun kapag yung 16 years old ka, pero sa 2016, 18 years old ka, pwede ka na magparehistro? Pwede na. As long as you present your ID, siguro magdala lang kayo ng inyong either NSO or birth certificate para ma-validate na on May 9, nasa legal age na kayo to vote. Tandaan natin, pag May 9, 18 years old ka na, kung birthday mo yon o birthday ka bago, birthday ka, pwede ka na magparehistro. Oo. At agahan natin, para hindi na naman yung last minute, doon na naman tayo. Haba na naman ang pila niya. grabe. Tapos magre-reklamo na naman. Medyo ganyan ang Pinoy. Kung kailan yung patapos na. Last minute. Cramming cramming parate. No, nakikita ko nga dyan, pag mga last week na ng submission or registration, talagang doon pa nagdadagsaan yung mga tao. Nakikita ko sa pila. Binabati ko si Patoy. Kasi nakita ko siya ng last election, nakapila siya dyan noon na last day. Naalala ko, bigla ako naalala, no? Siya yung nakita ko doon. So, para sa mga kababayan natin, wag na nating hintayin yung last day of registration. As much as possible, para hindi na rin kayo magreklamo na bakit siksikan niyo yan, pumunta na lang tayo ng maaga. Kasi siguraduhin ko sa inyo, kung mas maaga kayo magpunta, mas mapapadali kayo ng registration niyo. Wag niyo nang antayin yung last day ng registration. So, para sa ating mga nakikinig, maraming salamat at syempre, nandito tayo parate. Tuwing Biyernes tayo parate, no? But before our program, nandito si Sir Dean Egay Hinisa, si Sir Armin Santos, at syempre ang ating butihing mayor para sa kanilang radio station, ang report natin, ang mayor's report every Weekly Friday. yan, Weekly. Every Friday. 8 to 9 p.m. At pagkatapos nila, AM. nandito ang mga pogi-pogi! Yeah! Para sa ating Batang Gapo News Radio. May parating pang isa. At Usapang Bayan. May parating pang isa. Pabalik na. Antayin natin yan. Pwede mo mate. Sige po. Pwede. Batiin ko lang yung mga staff ko sa tourism at saka sa Olongapo City Convention Center at sa bahay. Madge, love you. Ate Ashley. Ganon. Si Madge ay syempre yung anak ko. Oo nga, wala naman kami. Si Tito Kit, hindi mo natin. Tito Kit, mag-golf ka na lang. Ganun. May ganun. So yan, binabati natin yung mga kasama natin dyan sa may Olongapo City Convention Center at syempre ang mga magiting natin kasama sa may Tourism Department Office. Dyan din yan sa may Olongapo City Convention Center. Magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga rin sa lahat ng ating
mga nakikita. Public announcement! Ilaw! Galing sa ating ilaw! Olongapo City. Na naman! OEDC na naman! Ito na naman! Yan! Okay, interruption, Saturday, April 12. Hindi Oy! na Buti matuloy. na lang, April 12! Kailan ba yun? April Bukas yun eh. Bukas. Muntik pa, OEDC, wag naman ganon, muntik pa. April 12, no, bukas to, bukas, Saturday, 7 a.m. to 8 a.m. and 4 p.m. to 5 p.m. 2 hours lang naman. Pero affected areas, switching nila ng feeder breaker. Okay? Kalaklan Bridge, ABS-CBN, GMA, Smart Communication, Globe Telecom, doon sa may area na yon. Portion of Barangay Kalaklan, portion of Barangay West Bahak-Bahak, portion of Rizal Avenue, portion of Barangay West Tapinak, Barangay Banikain, 1st and 2nd Street to 3rd Street, and James L. Gordon Hospital. So, okay, sa James L. Gordon muna tayong ilaw. 7 a.m. to 8 a.m. Tapos, mamamatay ulit siya ng 4 p.m. to 5 p.m. Check nyo lang po madalas naman kayo nag-Facebook, check nyo rin sa Facebook, merong makikita nyo rin tong announcement na to. Interruption again, meron pa, maybe 7 a.m. to 5 p.m. 10 hours to, 10 hours. Maganda na kayo ng inyong mga tubig at ng inyong mga pamaypay. Or pumunta kayo sa mga mall para magpalamig. Sigurado may kuryente doon at may aircon. Saan naman yan? Affected area natin is feeder breaker of KF1. Portion of Barangay East Tapinak along 14th Street, 12th Street, 10th Street, Irving Street, Jones Street, Kessing Street, and 16th Street. And ano to? Ang late eh, hindi mabasa. Hindi ko mabasa eh. Oo. Portion of Barangay East Bahak-Bahak along 20th Street to Johnson Extension, and portion of Harry Street, Ibarra Street, and Katipunan Street, and whole of Barangay Pag-asa and New Kalalaki. 10 hours po to. Anong oras uli yan? Saturday, April 12, 7 a.m. to 5 p.m. 10 hours. Wala po tayong kuryente para sa lahat ng mga kababayan natin, kasama natin mga batang gapo na mga nakatira sa mga area na yan. Maganda na po tayo, no? Kung kailangan nyo maglaba na kayo ngayon. Or kung kailangan nyo magplancha na kayo. At Tatandaan ko yung commercial niyan nung sabi 2 months. Hindi nga sinabi kung anong taon. Oo, kasi sabi naman, at kung kailan mag-i-start, yung 2 months na yan, diba? Baka naman hindi pa nag-start yung 2 months na yun. Ayaman na, dyan eh. 10 hours po yan, again. Kasi naman para sa mga ngayon lang nakinig, kaya magtatapos na kami. At kung hindi nyo narinig yung mga announcement na yun, makikita nyo naman yan sa Facebook. No? 10 hours yan, merong isa na 1 hour sa umaga, 7 to 8 at 4 to 5. In the afternoon, meron naman mga parts na 10 hours, 7 a.m. up to 5 p.m. So mga kababayan natin na maapektuhan dyan, mag-stock na kayo ng maraming malamig na tubig, yelo at pamaypay. At kung hindi nyo kaya ang init, you cannot stand the heat, pwede kayong lumabas, pumunta kayo sa ating mga malls para bisitahin nyo na rin yung ating mga magagandang malls dito. At punta kayo sa beach. Punta kayo sa beach, di ba? Maligo kayo for 10 hours. Tignan ko kung di kayo mangitim. Magdala lang kayo ng sunblock, no? Again, kali kasiyahan mamaya. At maraming salamat sa Quicksilver! Tuloy, sa atin wala pa rin, ha? Meron ako nakuha galing sa NSPC. Okay, maraming salamat sa Quicksilver. Matatagpuan yung store nila sa Harbor Point, first floor, West Wing. Kasama dyan ang DC sa Primer Group. Maraming salamat. Pupunta kami dyan ng Kagawad PJ. Ayan, sabihin niyo yung pangalan ko para palabasin kayo ng store. Sabihin natin yung mga iba doon. Magpapasalamat. Binabati natin yung mga kaibigan natin dyan sa Harbor Point, no? Si Sir RG Gomez at si Derek Manuel. Belated happy birthday, Sir Derek. Pa-burger ka naman. At syempre, hanggang sa susunod, kami ulit ang inyong mga poging host! Yeah! Ako ulit si David Bayarong. At ako naman si Anthony Bayarong. And I'm Kagawad BJ Cahudo. Yan, kasama natin. Maraming salamat. Kasama nyo kami parati every Friday, no? 9 a.m. until 11 a.m. Dito lang yan sa Apo Radio UHL. Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan.
Abangan tuwing Biyernes alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Patangga po News Radio at ang Usapang Bayan, hosted by Anthony Bayarong, Jong Cortez at David Bayarong, para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Patangga po News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756.